na tuna, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na nandito tayo sa ngalan ng pagtutulong-tulungan bilang magkakapatid sa pananampalatayang Islam. Walang ibang magkakapatid kung hindi tayo ng mga sumusunod at nananampalataya sa Allah. Innamal mu'minuna ikhwa. Parito kami kasama mga kapatid natin galing pa all the way, galing sa Zamboanga City, na sila ay nagdadala sa inyo ng malasakit, pagmamahal sa ngalan ng Muassasatul Diya at Muassasatul Risala, Diya Foundation at ang Ar-Risala Foundation. Combination po ito ng dalawang foundation na pinangungunahan ng mga brothers at makikita niyo dito sa harapan ninyo. Sila ay nag-travel pa by land, galing pa ng Zamboanga papunta dito para lang magdala sa inyo ng mga tulong, ng relief goods para lang may pakita nila sa inyo, pagmamahal nila sa inyo, pagmamalasakit nila sa inyo. Dahil ganito tayong mga Muslim. Kung anong masakit sa isa, masakit sa lahat. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Ang kahalintulad ng Muslim sa kapwa niya Muslim, para silang isang katawan lang. Subalit ayyuhal ikhwa, ang anumang paghihirap na pinagdaanan ninyo, kung ninyong isipin na ito ay isang parusa sa inyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isipin ninyo na merong malaking pagkakaiba ang Muslim sa hindi Muslim sa pagdating sa mga trahedya at mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Ang Muslim, bagamat naghihirap tayo, pero magkaiba tayo sa mga hindi Muslim. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Kung nasasaktan kayo, ganun din ang iba, nasasaktan din sila. Ang pagkakaiba lang, kayo na mga Muslimin, mga mu'minin, may inaasahan kayong ajar at kabutihan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samantalang ang iba, wala silang maaring asahan sa Allah na kabutihan. Tayo, anumang problema dumarating sa atin, ito ay isang kafara. Ito ay isang pagpaparangal sa atin ng Allah na gusto niyang linisin ang ating mga kasalanan. Isa itong pagpapaalala sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kailangan manumbalik tayo sa Kanya. Kailangan palakasin natin ang pag-ibada sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa itong magre-remind sa atin na dapat maging mas malapit tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan na pagbutihin natin ang pagsamba natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nandito tayo sa dunya para sumamba lamang sa nag-iisang Panginoon na karapat-dapat sambay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magpasalamat tayo, ligtas tayong lahat. Wala bang namatay sa inyo? Alhamdulillah. Walang aksidente? Alhamdulillah. So magpasalamat kayo sa Allah. Ang damage ninyo ay yung mga gusay lang ninyo, kabahayan lang ninyo. Alam namin anong nangyari sa inyo. Merong masjid sa inyo dito ang nakaranas ng damage. May mga kabahayan. Kaya kami naparito sa inyo. Pero kayo mag-alala. Nandito kami para alamin talaga namin kung anong sitwasyon ninyo dito. At bismillah, hindi itong unang pagkakataon na makapunta kami dito sa Sarangani Province. So, kami ay magpapasalamat din sa inyo sa magandang pagtanggap niyo sa amin. Tingnan natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na anumang pinagdadaanan natin ngayon ay isa ito sa magiging dahilan na mapapatawad tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magsabar lang tayo at huwag tayong mag-isip ng masama sa Allah. Huwag natin isipin na nangyari sa atin ay ikakasama sa atin. Bagkus, Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng ginagawa niya, meron siyang hikmah. Isipin natin na itong nangyari sa atin, isa itong malaking aral. Kailangan ay lahat ng mangyari sa atin, ibalik natin sa Allah. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Yan dapat ang maging bukang bibig ng isang Muslim na nakaranas ng anumang musiba, ng anumang problema. So jazakumullah khairan. At ngayon, siguro mag-umpisa na si Ustaz Muhammad magtawag ng mga beneficiaries. Marami pa kaming pupuntahan ng mga area. Syukran sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.